Okay, seryosong tanong ah. Sa gitna ng lahat ng pressure, ng lahat ng sinasabi ng ibang tao, at sa sobrang ingay ng social media, naisip mo na ba kung sino ka ba talaga? Kasi yan mismo ang tanong na sisipiin natin dito sa Luke chapter 9. Isang tanong na binitawan ni Jesus 2,000 years ago, pero grabe, parang para sa atin pa rin to ngayon. So tara, simulan na natin. Naranasan mo na ba yung feeling na parang sinabak ka sa isang bagay na wala kang sapat na gamit? Alam mo yon, parang sa trabaho, sa school, o kahit sa buhay lang, ang utos sa'yo gawin mo to. Pero ang nasa isip mo, paano ko gagawin to? Yan yung tinatawag nating hustle culture on steroids, di ba? Kung saan kailangan mong patunayan yung sarili mo kahit pakiramdam mo kulang na kulang ka. Pero ito yung matindi. Bago pa man mauso yung hustle culture na yan, ito na pala ang utos ni Jesus sa mga alagad niya. Sabi sa Luke 9:3, huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakbay. Grabe, walang tungkod, walang bag, walang pagkain, walang pera. Isipin mo yung bigat nun. Ito yung paanyaya sa isang radikal na pagtitiwala. Isang pag-amin na, okay Lord, hindi ko to kaya, kailangan kong sumandal sa'yo. At yung mission, hindi biro. Ipahayag ang kaharian ng Diyos. Magpagaling ng may sakit. Isipin mo na lang yung mga nasa ward ng PGH na parang wala ng pag-asa. At magpalayas ng demonyo. Parang mission impossible, di ba? Pero kasama ng imposibleng utos ay isang hindi kapanipaniwalang bigay. Binigyan sila ni Jesus ng kapangyarihan at otoridad. So hindi talaga sila pinadalang walang dala. Dala nila yung kapangyarihan mismo ng Diyos. So habang nangyayari lahat niyang to, syempre, kumakalat yung balita. At yung mga nasa kapangyarihan, yung mga taong akala mo may kontrol sa lahat, tulad ni Herodes, ayun, naguguluhan. Naririnig nila yung tungkol sa isang kapangyarihan na hindi nila kayang bilin o ipaliwanag man lang. Pakinggan mo to, sabi ni Herodes. Pinapugutan ko si Juan. Sino nga kung gayon itong naririnig ko na gumagawa ng ganitong mga bagay? Ramdam mo ba yung kaba sa boses niya? May kapangyarihan siyang pumatay, yung kapangyarihan ng gobyerno. Pero sa harap ng kapangyarihan ng Diyos, siya'y nalilito at takot na takot. At dito tayo dadalhin sa isa sa mga pinakasikat na kwento sa Bible. Pag-usapan natin kung anong nangyayari kapag yung pakiramdam natin ay laging kulang. Yung bang feeling na hindi sapat? Ito yung kwento ng pagpapakain sa 5,000. I-picture mo yung scene, nasa isang malayong lugar sila, parang isang liblib na baryo. Gabi na, at gutom na gutom yung libu-libong tao. So ang sabi ng mga disipulo, paalisin mo na sila para makahanap ng pagkain. Sounds logical, di ba? Practical. Yan mismo yung gagawin ng kahit sinong matinong mag-isip kapag kulang na kulang yung resources. At hindi lang maraming tao. Ang bilang, 5,000 lalaki. Guys, hindi pa kasama dyan yung mga babae at bata. So sa harap ng ganyang karaming pangangailangan, sino ba namang hindi manghihina yung loob, di ba? At eto yung sagot nila na baka eto rin yung sagot na paulit-ulit nating sinasabi sa Diyos sa mga panalangin natin. Meron lang po tayong 5 tinapay at 2 isda. Ang focus nila, na madalas ay focus din natin, ay laging nasa kung ano yung kulang, hindi sa kung sino yung kasama. Pero tingnan natin yung ginawa ni Jesus. Ang simple lang, tumingala siya sa langit. Sa gitna ng kakulangan, ang una niyang ginawa ay magpasalamat. Pinagpiraso-piraso niya yung tinapay at isda at ibinigay sa mga disipulo para ipamahagi. Sa kamay ni Jesus, yung kulang nagiging simula lang pala ng isang himala. At yung resulta? Hindi lang sila nabusog, may natira pa. 12 basket ng leftovers. Ang mensahe? Sa piling ni Jesus, hindi lang sapat, palaging sobra-sobra. Ang Diyos natin ay Diyos ng kasaganaan, lalo na para sa henerasyong pagod na sa kakulangan at kawalan ng pag-asa. Okay, gayon, pagkatapos ng pampublikong milagro na yon, biglang nag-shift yung atmosphere. Dinala ni Jesus yung mga alagad niya sa isang pribadong sandali. Mula sa ingay ng crowd, papunta sa katahimikan ng isang tanong na babago sa lahat ng bagay. Unang tanong ni Jesus, sino raw ako? Sabi ng mga tao. Ito yung tanong tungkol sa public perception. Ano yung mga chismis? Ano yung mga trending topic? Ano ba ang tingin ng mundo sa kanya? At ito yung mga sagot. May nagsasabing si Juan Bautista, yung iba si Elias, o isa raw sa mga propeta. So, nakikita ng mga tao na special si Jesus. Alam nilang galing siya sa Diyos, pero
hindi pa rin nila lubos na mag-gets kung sino talaga siya. At dito na yung pinakamabigat na tanong. Tumingin si Jesus sa kanila, siguro mata sa mata, at nagtanong, "Pero kayo, para sa inyo, sino ako?" At bigla naging sobrang personal. Hindi na to tungkol sa opinyon ng iba, kundi sa sarili mong paninindigan. At sa isang sandali ng pure clarity, sumagot si Pedro, ang Mesiyas ng Diyos. Boom! Dito nagtama ang lahat. Siya yung pinili, ang hinihintay, ang tagapagligtas. Pero akala mo yun na yun? Hindi pa. Pagkatapos ng tamang sagot ni Pedro, may ibinunyag si Jesus na parang yumanig sa mundo nila. Dahil yung Mesiyas na dumating, hindi pala yung Mesiyas na ini-expect nila. Ang inaasahan kasi nila ay isang hari na may kapangyarihang politikal, yung tatalo sa mga Romano. Pero ang totoong Mesiyas, yung daan niya hindi patungo sa palasyo, kundi sa krus. Yung trono niya, pag-ibig na nagsasakripisyo, at yung kalaban na wawasakin niya, hindi lang gobyerno, kundi yung kasalanan at kamatayan, yung tunay na ugat ng lahat ng pagdurusa natin. At dahil dito, iba rin yung definition ng pagiging tagasunod niya. Sabi niya, sinumang gustong sumunod sa akin, dapat itakwil ang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Hindi ito one-time event, di ba? Pang-araw-araw na pagsuko ito. At eto na yung pinakamalaking paradox. Sabi niya, para mailigtas ang buhay mo, kailangan mo itong isuko para sa kanya. Dahil sa pagsuko mo nito, doon mo ito tunay na matatagpuan. Yung lahat ng pinaghirapan mo para sa sarili mo, mawawala lang. Pero yung isusuko mo para sa kanya, mananatili magpakailanman. So ngayon, matapos nating suriin ang lahat ng yan, yung misyon, yung himala, yung tanong at yung halaga ng pagsunod, yung tanong na yon hindi na para sa mga disipulo lang 2,000 years ago. Yung tanong na yon tumatawid sa panahon at nakatutok sa'yo, sa akin, sa atin ngayon. Ang kwentong ito ay hindi lang isang sinaunang salaysay para malaman natin. Isa itong hamon sa kasalukuyan, isang tanong na nakasulat sa buhay mo at humihingi ng personal na sagot. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Pagkatapos ng lahat ng narinig mo, sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan mo, sa lahat ng ingay at opinyon sa paligid mo, para sa iyo, sino siya? Dahil yung magiging sagot mo sa tanong na yan, babaguhin nun ang lahat.